Isang malamig na amoy ang unang gumising sa diwa ni Alessia. Amoy ng alkohol na hinaluan ng isang mamahaling pabango, malinis, matapang, at hindi pamilyar. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na tila may nakadagang dalawang malaking bato sa bigat. Madilim. Ngunit hindi ito ang kadiliman ng kanyang maliit na kwarto. Ito ay isang eleganteng dilim. Napapalibutan siya ng malambot na leather, at sa bintana, mabilis na dumadaan ang mga ilaw ng gusali sa labas. Nasaan siya? Hindi ito ang jeep na sinakyan niya. Hindi ito ang Yeezy Express. Isang malalim na paghinga mula sa kanyang tabi ang nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang batok. Doon niya siya nakita. Isang lalaki. Nakaupo sa tapat niya, balot sa anino, ngunit kitang-kita ang matalim na hubog ng kanyang panga at ang paraan ng pagkakasalubong ng kanyang mga kilay. Hawak nito ang isang maliit na bote at walang tigil itong nag-spray sa hangin, sa upuan, sa direksyon niya. Para bang isa siyang virus na kailangang puksain. Sino ka? Ang boses ng lalaki ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng sasakyan. Bawat salita ay tila patalim. At anong ginagawa ng isang marungis na estranghero sa loob ng van ko? Ang tanong ay parang kidlat na gumising sa bawat himaymay ng pagod niyang katawan. Ang alaala ng huling ilang oras ay bumalik sa kanya na parang isang masamang panaginip. 2 oras na ang nakalipas. Anak, pasensya na kung naistorbo kita, boses ng kanyang ina sa kabilang linya, basag at puno ng pag-aalala. Yung kapatid mo kasi, kailangan na talaga bayaran yung tuition niya bukas. Final day na raw. Napapikit siya habang hawak ang cellphone sa isang kamay at ang mabigat na kamera sa kabila. Ramdam niya ang pagod mula sa 8 oras na graveyard shift niya bilang call center agent na sinundan pa ng 4 na oras na pictorial sa ilalim ng tirik na araw bilang freelance photographer. Ang kanyang mga buto ay sumisigaw na ng pahinga. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng ipikit. Okay lang, Nay. Sige po, gagawan ko ng paraan, sagot niya, pilit pinapasigla ang boses, kahit pakiramdam niya ay babagsak na siya anumang oras. Pagkababa ng tawag, napasandal siya sa pader. Saan ako kukuha ng ganoong kalaking pera? Ang sahod niya sa call center ay sapat lang para sa mga bayarin at gamot ni nanay. Ang kita niya sa photography ay pa-extra-extra lang. Nakita niya ang isang itim na van na nakaparada malapit sa set ng pictorial. Van ng mga staff, naisip niya. Madalas ay doon sila nagpapahinga. Walang masyadong tao. Kailangan lang niya ng 10 minuto. 10 minuto lang para ipahinga ang kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang pumasok, at sa sandaling dumapo ang kanyang likod sa malambot na upuan, nilamon na siya ng antok. Hindi na niya namalayan ang lahat. At ngayon, heto siya. Gising. Nasa loob ng maling sasakyan, kaharap ang isang nag-aapoy sa galit na estranghero. Hindi ko sinasadya, sir, nauutal niyang sabi, pilit na umayos ng upo. Akala ko po, ito yung van ng production crew. Pagod lang po talaga ako. Pasensya na po. Ngunit ang lalaki ay hindi nakinig. Isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya, mula ulo hanggang paa. Para siyang tinitimbang, sinusuri at hinuhusgahan. Pagod? That's your excuse for trespassing. Dahil sa kapabayaan mo, baka kung anong germs na ang dinala mo dito. Itinaas nitong muli ang sprayer at muling nag-spray sa kanyang direksyon. Napahiyasi siya. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pagod na siya, gutom at desperado para sa pera. Wala na siyang lakas para makipagtalo. Sorry po talaga. Bababa na po ako, sabi niya at akmang bubuksan ang pinto. Huwag kang gagalaw, sigaw ng lalaki na lalong ikinagulat niya. You will stay right there. Biglang bumukas ang pinto sa harap at isang aligagang assistant ang sumilip. Sir Helios. Sir. May problema po tayo. Hindi po makontak si inayaan niya. Hindi siya sumasagot. 10 minuto na lang po, magsisimula na ang shoot. Helios. Naproseso ng isip ni siya ang pangalan. Helios Vanguardia. Ang kilabot na si Inang Solara Vogue, ang kliyente nila para sa pictorial mayon. Ang pinakamayamang bachelor sa industriya ng fashion. Ang lalaking sinasabi nilang may matinding mesophobia, isang malinis na demonyo. At siya, si Alessia Reyes, ay natutulog sa loob ng kanyang sagradong sasakyan. Patay. Ang mukha ni Helios ay lalong dumilim. Isang ugat ang umumbok sa kanyang sentido.
Find her. O humanap kayo ng kapalit. I don't care how. This campaign is worth millions. Hindi ito pwedeng masira dahil lang sa isang irresponsableng modelo. Pero, sir, saan po kami hahanap ng kapalit sa ganitong oras? Halos maiyak na sabi ng assistant. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa loob ng van. Pagkatapos, dahan-dahan, bumaling ang mga mata ni Helios pabalik sa kanya. Ngunit ngayon, iba na ang tingin nito. Hindi na lang ito galit. May kalkulasyon. May desperasyon. Ikaw, utos nito na parang hindi siya tao kundi isang bagay. Tumayo ka. Nanginginig na tumayo siya. Muli siyang sinuri ni Helios mula sa gusot niyang damit, sa medyo magulo niyang buhok, hanggang sa mukha niyang walang kolorite pero, sa ilalim ng stress at pagod ay may kakaibang tapang. Magkano ang kailangan mo? Diretsong tanong ni Helios. Natigilan siya. Po. I heard you. Sa telepono. Kailangan mo ng pera, sabi ni Helios, walang emosyon ang boses. I'll make you an offer. Be my model for this campaign. One day. Tatapusin natin to ngayon. At babayaran kita ng halagang hindi mo kikitain kahit magtrabaho ka pa ng 1 taon. Napatanga siya. Model. Pero hindi po ako modelo. I don't need a model. I need a face. At sa ngayon, yang mukha mo lang ang meron ako, malamig na tugon nito. Kumuha ito ng isang folder mula sa kanyang briefcase, naglabas ng isang dokumento at isang ballpen. Isang kontrata. 500,000 piso. Parang bombang sumabog ang mga salita sa pandinig ni siya. 500,000. Pambayad sa tuition ni Bunso. Pambili ng gamot ni nanay. Pambayad sa mga utang. Isang himala. Isang himalang nakabalot sa anyo ng isang aroganteng demonyo. Bakit ako? Halos pabulong niyang tanong. Because you're here. And you're desperate, sagot ni Helios, inilapag ang kontrata sa upuang nasa pagitan nila. Ito ang pagpipilian mo, you can walk out of this van with your pride, at bumalik ka sa mga problema mo. O maaari mong pirmahan yan, lunukin ang pride mo, at lutasin ang lahat ng problema mo sa loob ng 1 araw. The choice is yours. May 1 minuto ka para magdesisyon. Tumingin siya sa kontrata, pagkatapos ay sa mukha ni Helios. Nakita niya ang pagiging arogante, ang lamig, ang pagkawalang pakialam. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita rin niya ang sarili niyang desperasyon na nakabalandra sa mukha ng lalaki. Pareho silang walang pagpipilian. Ang imahe ng kanyang kapatid ay pumasok sa kanyang isip. Ang pag-aalala sa boses ng kanyang ina. Dahan-dahan, nanginginig ang kamay, inabot niya ang ballpen. Diyos ko, patawarin mo ako. Ano ba itong pinasok ko? Sa bawat guhit ng tinta sa papel, pakiramdam niya ay ipinagbibili niya ang 1 piraso ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa paglagda ng kanyang pangalan, isang mabigat na tinik ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Pinirmahan niya ito. Inabot niya ang kontrata kay Helios. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata nito. Good, sabi ni Helios. Kinuha niya ang kontrata at bumaling sa kanyang assistant. Bihisan niyo siya. Ayusan niyo siya. Gawin niyo siyang presentable. May 5 minuto kayo. Habang hinihila siya palabas ng van ng mga nagmamadaling staff, isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Helios. Nakatingin pa rin ito sa kanya, at sa isang saglit, sa ilalim ng malamig na maskara, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, isang kislap ng interes. Kuryosidad. O baka guni-guni lang niya yon, dala ng pagod at pagkabigla. Habang tinutulak siya papunta sa makeshift na dressing room, iisang tanong ang umuulit sa kanyang isipan, nakahanap ba siya ng isang himala, o nagbenta ba siya ng kanyang kaluluwa sa dyablo? Inis. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Helios habang pinapanood niya mula sa di kalayuan ang kaguluhang nilikha ng kanyang biglaang desisyon. Nakasandal siya sa kanyang nade-disinfect ng van, ang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib, ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pagkayamot. Isang estranghero. Isang babaeng natagpuan niyang natutulog at nag-iwan ng hindi malamang uri ng bakterya sa kanyang mamahaling leather na upuan. At ngayon, ang estrangherong iyon ang magiging mukha ng kanyang pinakamahalagang kampanya. Isang kabaliwan. Pinanood niya kung paano siya hilahin ng kanyang mga staff papasok sa tent. Nakita niya ang gusot nitong damit at ang pagod sa mga mata nito.
Ano nang alam ng isang call center agent sa hot culture? Naisip niya, kasabay ng pagkunot ng kanyang noo. Ang desisyon niya ay purong desperasyon, isang hakbang para maisalba ang milyon-milyong pisong nakataya. Pagkatapos nito, sisiguraduhin niyang hindi na niya muling makikita ang babae. Ilang minuto ang lumipas. Nang lumabas si Alessia, o siya, gaya ng narinig niyang tawag sa kanya, mula sa tent, napilitan si Helios na ituwid ang kanyang pagkakatayo. Nawala na ang gusot na damit. Pinalitan ito ng isang simple, ngunit eleganteng puting bestida na isa sa mga pangunahing disenyo ng koleksyon. Ang buhok nito, na kanina'y medyo magulo, ay nakalugay na ngayon sa malalambot na alon. Ang mukha nito, na nilagyan lang ng napakalight na makeup para bigyang diin ang natural nitong ganda, ay tila nagliwanag. Hindi pa rin siya isang profesional na modelo. May pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga mata, isang bahagyang pagkailang sa kanyang mga kilos. Ngunit mayroon siyang dala na hindi kayang gayahin ng mga sanay na modelo. Isang raw na enerhiya. Isang pagiging totoo. Okay siya, relax ka lang, narinig niyang sabi ng sikat na photographer na si Marco. Just be yourself. Tumingin ka sa kamera na parang kausap mo ang isang kaibigan. Ngunit sa mga unang kuha, kitang-kita ang pagiging matigas ng babae. Ang kanyang mga balikat ay tensyonado. Ang kanyang ngiti ay pilit, isang awkward na pag-angat ng mga labi na hindi umaabot sa kanyang mga mata. Para siyang isang manika na hindi alam kung paano gagalaw. Napailing si Helios. I knew this was a mistake. Akmang hahakbang na siya para sigawan ang photographer, para sabihing itigil na ang kalokohang ito, nang magsalita si Marco. Siya, malumanay na sabi ng photographer, ibinaba sandali ang kanyang kamera. Kalimutan mo muna kami. Kalimutan mo ang kamera. Ipikit mo ang mga mata mo. Sumunod ang babae. Ngayon, isipin mo ang isang bagay na nagpapasaya sa'yo. Yung totoong totoo. Yung dahilan kung bakit ka bumabangon sa umaga. Hayaan mong maramdaman yan ng puso mo. Isang sandali ng katahimikan. Si Helios, na kanina'y puno ng inis, ay natigilan sa pagmamasid. Nakita niya ang bahagyang paggalaw ng mga pilik mata ni siya habang nakapikit. Nakita niya ang dahan-dahang pag-relax ng kanyang mga balikat. Isang malalim na hininga ang pinakawalan nito. At nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, iba na ang babaeng nakatayo roon. Nawala ang pag-aalinlangan. Nawala ang takot. Ang pumalit ay isang liwanag, isang sinserong kislap na nagmumula sa kaibuturan. Ang kanyang ngiti ngayon ay hindi na para sa kamera. Ito ay banayad, totoo, at medyo malungkot, na para bang may isang matamis na alaala siyang binalikan. Ang kanyang mga mata ay nangusap ng isang kwentong hindi alam ni Helios, isang kwento ng pagsasakripisyo at pag-asa. There, bulong ni Marco, at sunod-sunod na pag-click ng kamera ang umalingaw-ngaw. Hindi mayalis ni Helios ang kanyang tingin. Parang may isang bagay na humila sa kanya, isang puwersang hindi niya maintindihan. Ang babae sa harap ng kamera ay hindi na lang isang desperadong estranghero. Siya ay naging isang anyo ng sining. Ang simple at puting bestida ay tila nabuhay sa kanya. Ang hangin ay marahang nililipad ang kanyang buhok, at sa bawat galaw niya, mayroong isang natural na biyaya na hindi maituturo sa anumang modeling school. Naramdaman ni Helios ang isang bagay na pamilyar at kasabay nito ay bago, ang paghanga. Ang parehong pakiramdam na nararamdaman niya kapag nakakakita ng isang perpektong tahi, isang walang kapintasang disenyo. Ngunit ito'y iba. Mas malalim. Mas personal. Maglakad ka ng dahan-dahan papunta rito, siya, utos ni Marco. Parang naglalakad ka lang sa dalampasigan. Sinunod ito ni siya, ang kanyang mga paa ay bahagyang gumagalaw sa damuhan. Ngunit sa kanyang pag-abante, marahil dahil sa hindi pamilyar na sapatos o sa bahagyang di pantay na lupa, bigla siyang natapilok. Aray! Isang maikling sigaw ng gulat. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Bago pa man makapagproseso ang kanyang utak, bago pa man sumigaw ang isip niya ng bacteria. Contamination. Huwag ang kanyang katawan ay kumilos na kusa. Isang hakbang. Dalawa. Sa isang iglap, nasa harap na niya si siya, ang katawan nito ay malapit ng bumagsak. At sa isang kilos na hindi niya kailanman inakalaing gagawin niya, sinalo niya ito. Ang kanyang kanang braso ay pumulupot sa baywang ng babae. Ang kanyang kaliwang kamay ay napahawak sa braso nito. Ang mundo ay tila huminto para kay Helios. Naramdaman niya ang init ng balat nito sa ilalim ng manipis na tela ng bestida.
Naamoy niya ang banayad na pabango mula sa buhok nito, isang amoy na mas natural at mas kaaya-aya kaysa sa alinmang mamahaling pabango na naamoy na niya. At ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga mata ni siya, malalaki, nagulat, at sa isang saglit, puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Ito ang pinakamalapit na distansya niya sa isang tao sa loob ng maraming taon. Walang gloves. Walang alcohol barrier. Isang direktang kontak. Ang panik ay nagsimulang kumalat sa kanyang sistema. Ngunit sa ilalim ng panik, may isa pang pakiramdam, isang kuryenteng gumapang sa kanyang balat, isang kakaibang kilabot na hindi niya maintindihan. Agad niya itong binitawan na parabang napaso. Napaatras siya ng isang hakbang, ang kanyang mukha ay bumalik sa dati nitong malamig na ekspresyon. Assistant, sigaw niya, ang boses ay mas malakas at mas matigas kaysa sa kanyang intensyon. Magdala ka rito ng alkohol. Ngayon na. Nagkagulo ang mga staff. Ngunit habang abala siya sa pagpupunas ng kanyang mga kamay gamit ang basang wipes na iniabot sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi mayalis kay siya. Nakatayo lang ito roon, medyo namumula ang pisngi, at nakatingin din sa kanya. Ang photoshoot ay natapos ilang sandali pagkatapos noon. Si siya ay bumalik sa tent para magpalit, at si Helios ay nagmamadaling pumasok sa kanyang van. Gusto na niyang umalis. Gusto na niyang maligo sa sanitizer. Gusto na niyang kalimutan ang nangyari, ang paghanga, ang pagkabigla, at lalo na, ang paghawak niya sa babae. Nang papalabas na ang van mula sa lokasyon, handa nang iwanan ang lahat, isang itim at makintab na Mercedes-Benz ang biglang humarang sa kanilang daan. Bumukas ang pinto nito. Unang lumabas ang isang stiletto na nagkakahalaga ng 6 na numerong halaga. Sumunod ang isang babaeng balot sa karangyaan at kumpiyansa. Perpekto ang pagkakaayos ng buhok, ang makeup ay walang kapintasan, at ang ngiti sa kanyang mga labi ay matamis ngunit may bahid ng panganib. Si Katrina Alcaraz. Ang kanyang karibal. Ang kanyang nakaraan. Naglakad ito papalapit sa van ni Helios, ang bawat hakbang ay may kalkulasyon. Kumatok ito sa bintana, at nang ibaba ito ng driver ni Helios, ang ngiti nito ay lalong lumawak. Ellie, mahal, sabi ni Katrina, ang boses ay malambing na parang seda, ngunit ang mga mata ay matalim na parang balaraw. Tumingin ito sa gawin ng set, kung saan papalabas na si siya suot ang dati nitong damit. Ang tagal nating hindi nagkita. Hindi mo man lang ba ipapakilala sa akin ang bago mong kaibigan? Nang makalabas si Alessia mula sa makeup tent, suot muli ang kanyang sariling damit, pakiramdam niya ay bumalik siya sa sarili niyang mundo mula sa isang kakaibang panaginip. Ang mga kamay niya ay nanginginig pa rin ng bahagya habang hawak ang sobrang naglalaman ng tseke. 500,000 piso. Ang sagot sa kanyang mga dasal. Ngunit sa likod ng ginhawa, may isang pakiramdam ng pagkailang na hindi niya mayalis. Ang alaala ng mga nangyari ay sariwa pa rin, ang paggising sa van, ang aroganteng si Helios, ang biglaang pagiging modelo, at ang pagkasalo nito sa kanya. Ang init ng kamay nito sa kanyang baywang, ang gulat sa mga mata nito, isang imaheng paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Habang naglalakad siya palayo, handa nang iwan ang magulong mundo ng fashion, doon niya nakita ang eksena. Ang mamahaling Mercedes, ang babaeng tila lumabas mula sa isang magazine, at ang van ni Helios na nakahinto. Ang babae ay si Katrina Alcaraz. Alam ni siya kung sino ito. Isa ring malaking pangalan sa industriya, ang may-ari ng Alcaraz Couture, at ang madalas na laman ng mga balita bilang karibal ni Helios Vanguardia. Nakatayo si Katrina sa tabi ng van, nakangiti, ngunit ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. Isang tingin na tila sinusuri ang bawat hibla ng kanyang pagkatao. Naramdaman ni siya na para siyang lumiit. Ang luma niyang sapatos at simpleng damit ay tila sumisigaw ng kahirapan sa harap ng karangyaan ni Katrina. Ellie, mahal, narinig niyang sabi ni Katrina, ang boses ay matamis ngunit puno ng panggigiit. Hindi mo man lang ba ipapakilala sa akin ang bago mong kaibigan? Isang nakabibinging katahimikan. Nakita ni siya ang pagtiim ng bagang ni Helios sa loob ng van. Isang malamig na ekspresyon ang bumalatay sa mukha nito bago ito bumaling kay Katrina. Wala kang pakialam, Katrina. Umalis ka sa daraanan ko, sabi ni Helios, ang boses ay walang bahid ng anumang emosyon. Ngunit si Katrina ay ngumiti lang, na tila sanay na sa lamig ni Helios. Ibinaling nito ang atensyon pabalik kay siya, at sa gulat ni siya, naglakad ito papalapit sa kanya. Hi, bati ni Katrina, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Ako si Katrina. Pasensya ka na kay Ellie, ha?
Medyo may pagka-antisocial talaga yan. Hello po, ma'am. Siya po, halos pabulong na sagot ni siya, hindi alam kung saan ilulugar ang sarili. Ang pabango ni Katrina ay napakatapang, isang amoy ng kapangyarihan at pera. Siya. What a simple name, sabi ni Katrina, ang tono ay tila isang papuri, ngunit may nakatagong pang-insulto. You did well. Nakita ko ang ilang kuha. You have a fresh face. Hindi alam ni siya kung anong isasagot. Ang pagiging palakaibigan ni Katrina ay nakakapanibago at nakakakaba. Umalis na tayo, narinig nilang utos ni Helios mula sa loob ng van. Ngunit bago pa man makaandar ang sasakyan, mabilis na kumilos si Katrina. Actually, siya, baka pwede tayong mag-usap sandali. Coffee. And may treat, alok ni Katrina, kinuha ang braso ni siya na para bang matagal na silang magkakilala. Gusto ko lang magbigay ng ilang tips sa'yo, ngayong pumapasok ka na sa mundong to, consider it a friendly advice from the senior. Napatingin si siya kay Helios, naghahanap ng anumang senyales, ngunit ang mukha nito ay sarado na parang isang libro. Walang mababasa. Ang van ay dahan-dahang umandar at iniwan silang dalawa roon. Naiwan si siya na walang pagpipilian. Dinala siya ni Katrina sa isang mamahaling coffee shop sa malapit. Isang lugar na karaniwan ay sa mga pelikula lang niya nakikita. Habang naghihintay sila ng kanilang order, pinagmasdan ni siya si Katrina. Ang bawat kilos nito ay pino at elegante, mula sa paraan ng paghawak sa tasa hanggang sa paraan ng pag-upo. Huwag kang matakot sakin, siya, sabi ni Katrina, napansin siguro ang kanyang pagkailang. Alam kong mukha akong mataray, pero genuinely want to help you. Alam mo, si Helios he can be very complicated. Uminom si Katrina mula sa kanyang kape bago nagpatuloy. He's a genius, a brilliant businessman. Pero sa likod ng lahat ng yan, he's a very broken man. May mga demonyo siyang kinakalaban na hindi mo maintindihan. Nakinig lang si siya, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Bakit sinasabi sa kanya ni Katrina ang mga ito? Mabagsik siya sa negosyo, patuloy ni Katrina, ang boses ay tila puno ng awa. Handa siyang gawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para sirain ang kumpanya ng pamilya ko noon. Ganyan siya kalupit. Kaya mag-iingat ka. May isang bagay sa tono ni Katrina na nagtanim ng isang maliit na butil ng takot sa puso ni siya. Pero ang pinakamatinding trahedya sa buhay niya, dagdag ni Katrina, bumaba ang boses na tila nagbabahagi ng isang malaking sikreto, ay ang nangyari sa nakababata niyang kapatid. Natigilan si siya. Kapatid? Isang kapatid na babae. Mahal na mahal niya. Higit pa sa sarili niya, sabi ni Katrina, ang mga mata ay puno ng isang pekeng kalungkutan. Namatay ito sa isang aksidente maraming taon na ang nakalipas. Simula noon, hindi na siya naging pareho. Naging malamig siya, malayo, at kinatakutan ang lahat ng bagay na hindi niya kayang kontrolin tulad ng germs at emosyon. Ang mga salita ni Katrina ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni siya. Ito ba ang dahilan ng pagiging kakaiba ni Helios? Ang paliwanag sa likod ng kanyang malamig na mga mata. Kaya siya, isang payo lang, sabi ni Katrina, iniabot ang kamay at tinapik ang kamay ni siya na nakapatong sa mesa. Huwag kang masyadong mahulog sa kanya. Ginagamit lang niya ang mga tao para sa kanyang mga pangangailangan. At kapag tapos na siya, itatapon ka na lang niya na parang basura. Nakita ko na yan ng maraming beses. Tumayo si Katrina, nag-iwan ng sapat na pera sa mesa para sa kanilang in-order. Sana nakatulong ako. Tandaan mo, kung saktan ka niya o kung kailangan mo ng tulong, narito lang ako. Inabot nito ang isang maliit at makintab na business card. Tawagan mo lang ako. At sa isang kisap mata, umalis na si Katrina, iniwan si siya na mag-isa sa lamesa, hawak ang malamig na papel ng business card, at ang isipan ay puno ng kaguluhan at pag-aalinlangan. Ang ginhawang naramdaman niya kanina dahil sa pera ay napalitan ng isang mabigat na kaba. Sino si Helios Vanguardia? Isang malupit na negosyante? Isang sirang lalaki na nagluluksa? O isang mapanganib na taong dapat niyang iwasan? Habang pauwi, ang mga salita ni Katrina ay umuugong sa kanyang tainga. Ang imahe ng galit na mukha ni Helios ay humalo sa imahe ng lungkot na sinabi ni Katrina. At sa gitna ng lahat, ang alaala ng paghawak nito sa kanya, isang koneksyon na hindi niya inaasahan, ay lalong naging komplikado.
Hawak niya ang tseke na solusyon sa kanyang problema, ngunit pakiramdam niya, simula pa lang ito ng isang mas malaki. Lumipas ang mga araw, ngunit ang imahe ni Alessia Reyes ay hindi maalis sa isipan ni Helios. Isang bagay na lubos niyang kinaiinisan. Sinubukan niyang ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho, sa mga numero, sa mga disenyo, mga bagay na kaya niyang kontrolin. Ngunit sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang kislap sa mga mata ng babae noong nasa harap ito ng kamera, at ang pakiramdam ng balat nito nang bigla niya itong masalo. Ang kampanya ay naging isang malaking tagumpay kahit bago pa man ito opisyal na ilunsad. Ang mga leaked photos na sadyang pinalabas ng kanyang marketing team ay naging viral. Ang publiko ay nabighani sa misteryosong babae na may natural na ganda. Ang mga order para sa koleksyon ay dumagsa. Sa business sense, ang pagkuha kay siya ang pinakamagandang desisyon na ginawa niya. Ngunit sa personal na antas, ito ay isang bangungot. Ang mga babala ni Katrina, kahit hindi niya aminin, ay may epekto kay siya. Napansin niya ito sa mga sumunod nilang pagkikita para sa mga final fittings at ilang minor reshoots. Si siya ay naging mas maingat, mas malayo. May isang pader sa pagitan nila na hindi naroon noong una. At sa hindi malamang dahilan, iyon ay nakakairita para kay Helios. Dumating ang gabi ng Isolara Vogue Annual Fashion Gala, ang pinakamalaking event ng taon para sa kanyang kumpanya. Dito opisyal na ilulunsad ang bagong koleksyon, at bilang mukha nito, kailangang dumalo si siya. Pagdating niya sa venue, si siya ang una niyang hinanap. At nang makita niya ito, huminto ang paghinga ni Helios. Nakasuot si siya ng isang itim na evening gown na idinisenyo mismo niya. Simple ang hiwa nito, ngunit perpektong yumayakap sa bawat kurba ng katawan nito. Ang buhok nito ay nakaayos sa isang eleganteng buwan na lalong nagbigay diin sa mahaba nitong leg. Habang naglalakad ito, ang lahat ng mata ay napapatingin sa kanya. Hindi na siya ang babaeng mukhang pagod na natagpuan niya sa kanyang van. Ngayong gabi, siya ay isang reyna. Ngunit may isang problema, si Emin Tan, isang napakahalagang investor mula sa Singapore na pinipilit niyang makuha, ay tila hindi kumbinsido. "Your collection is beautiful, yan vanguardia," sabi ni Emin Tan sa kanya habang hawak ang isang baso ng champagne. "But it lacks a story." Asaw. Frustration ang gumapang sa sistema ni Helios. Ngunit bago pa man siya makahanap ng tamang salita para kontrahin ito, isang boses ang sumingit. "Perhaps the soul isn't in the dress, sir," malumanay na sabi ni siya, na lumapit pala sa kanila. "It's in the woman who wears it." Napatingin si Emin Tan kay siya, isang bahid ng interes ang lumitaw sa mukha nito. "And what story does the woman tell?" Ngumiti si siya, isang ating totoo at hindi pilit. "She tells a story of hope. Na kahit ang isang simpleng babae, tulad ko, ay maaaring mangarap na magsuot ng isang bagay na kasing ganda nito. Hindi dahil sa presyo o sa brand, kundi dahil sa pakiramdam na ibinibigay nito, ang pakiramdam na ikaw ay maganda, malakas, at karapat-dapat. That is the soul of Solara Vogue, sir. It's for every woman." Natigilan si Inantan. Pagkatapos, isang malawak na ngiti ang sumilay sa labi nito. Ibinaling nito ang tingin kay Helios. "Le Vanguardia, your face is more brilliant than your marketing team. You've got yourself a deal. Let's talk tomorrow." Iniabot ni Emin-tan ang kamay kay Helios at nakipagkamay. Pagkatapos ay bahagya itong yumuko kay siya bilang respeto bago umalis. Naiwan si Helios na nakatayo roon, nakatingin kay siya, hindi makapaniwala. Isang deal na ilang buwan niyang pinaghirapan, nakuha ni siya sa loob lamang ng ilang segundo, gamit ang mga salitang hindi niya kailanman maiisip sabihin. Isang pakiramdam ng pagmamalaki, isang emosyon na hindi para sa kanyang kumpanya, kundi para sa babaeng nasa harap niya, ang bumuhos sa kanya. Ngunit ang sandaling iyon ay nasira nang makita niya si Katrina na papalapit, may isang mapanuyang ngiti sa mga labi. Alam niya ang gagawin nito. Sisirain nito ang gabi, gagawa ito ng eksena para ipahiyasi siya. At sa pagkakataong iyon, isang bagay sa loob ni Helios ang nagpasya. Hindi na yon. Hindi siya. Bago pa man makalapit si Katrina, hinawakan ni Helios ang braso ni siya. Hinilan niya ito palayo sa karamihan, papunta sa isang medyo madilim na sulok ng Grand Ballroom, sa likod ng isang malaking haligi. "Helios! Anong?" Hindi na niya pinatapos si siya. Hinawakan niya ang pisngi nito, ang kanyang hinlalaki ay marahang dumampi sa malambot nitong balat.
Ang pader na ipinilit niyang itayo sa pagitan nila ay gumuho. Ang takot niya sa germs ay naglaho, napalitan ng isang mas malakas na puwersa, ang pagnanais na angkinin ang sandaling iyon. "You were amazing," bulong niya, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa mga labi ni siya. Nakita niya ang pagkalito at gulat sa mga mata nito. Nakita niya ang bahagyang pagbuka ng mga labi nito para magsalita. Ngunit inunahan niya ito. Ibinaba niya ang kanyang mukha at siniil ng isang halik ang mga labi ni siya. Sa una, ito ay marahas at puno ng pagnanais na magmay-ari, isang paraan para sabihin sa buong mundo, at lalo na kay Katrina, na ang babaeng ito ay kanya. Ngunit habang tumatagal, habang nararamdaman niya ang lambot at init ng mga labi ni siya, ang halik ay nagbago. Naging mas malalim ito, mas mabagal, puno ng isang emosyon na hindi niya pinangalanan. Ang lahat ng kanyang kontrol, ang lahat ng kanyang pader, ay gumuho sa isang halik na iyon. Mula ngayon, bumulong siya sa pagitan ng kanilang mga labi, ang kanyang hininga ay humahalo sa hininga nito. "Pag-aari kita." Ang mga salita ay posesibo, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang ito rin ay isang desperadong pagsamo, isang pagsamong manatili ito. Hindi niya alam na sa di kalayuan, isang reporter na may camera phone ang nakakuha ng lahat. Ang anino, ang halik, ang dalawang taong nawala sa kanilang sariling mundo. Kinabukasan, ang larawang iyon ay sumabog sa internet. Ang headline ay malaki at nakakabigla, nakalathala sa bawat entertainment website at social media feed. Si Vanguardia G. Benny kanyang misteryosong Cinderella, pag-ibig o publicity stunt. Ang eskandalo ay nagsimula pa lamang. Ang tunog ng cellphone ni siya ay parang isang alarmang hindi tumitigil. 6:00 pa lang ng umaga, ngunit ang kanyang telepono ay walang tigil sa pag-vibrate sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng kanyang kama. Mga tawag, mga text, mga notification. Bawat isa ay parang isang suntok sa kanyang sikmura, nakatulala lang siya sa kisem. Hindi siya nakatulog buong gabi. Ang pakiramdam ng mga labi ni Helios sa kanya ay nakatatak pa rin sa kanyang bibig, mainit at nakakalito. Ang mga salita nito, "Pag-aari kita," ay umuugong sa kanyang isipan, isang halo ng pagbabanta at isang pangakong hindi niya maintindihan. Sa wakas, pinilit niyang bumangon. Ang unang nakita niya ay ang mukha niya at ni Helios sa screen ng kanyang cellphone. Isang malabong larawan, kuha mula sa malayo, ngunit malinaw ang ginagawa nila. Ang halik. At ang headline sa ilalim nito ay sumisigaw. "Cinderella Story o Publicity Stunt." Bumigat ang kanyang dibdib. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Pero huli na ang lahat. Ilang sandali lang, kumatok na sa kanyang pinto ang kanyang ina, may hawak na tablet. "Siya, anak?" "Ano to?" tanong ng kanyang ina, ang boses ay puno ng pag-aalala. "Sino tong lalaking to? Bakit nasa balita ka?" Ang eskandalo ay hindi lang tungkol sa kanya. Idinamay nito ang kanyang pamilya. Ang mga kapitbahay nila ay nagbubulungan. Ang mga kaibigan niya sa call center ay walang tigil sa pagtatanong. Ang kanyang tahimik na buhay ay biglang naging isang sirko at siya ang pangunahing atraksyon. Galit ang pumalit sa kanyang pagkalito. Galit kay Helios. Ginamit siya nito. Para sa isang deal. Para ipamukha sa karibal nito. Para sa sarili nitong mga dahilan na hindi niya alam. Kinahapunan, isang itim na van, ang parehong van kung saan nagsimula ang lahat, ang huminto sa tapat ng kanilang maliit na bahay. Bumaba si Helios, suot ang isang mamahaling suit, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kasing lamig ng dati. May bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. "Umalis ka," sabi ni siya, hinarangan ang pinto. Siya, "Let me explain," sabi ni Helios. "Explain? Ano nang i-explain mo?" sumbat ni siya, ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. "Na ginamit mo ko. Na ginawa mo kong tanga sa harap ng lahat. Ang buhay ko, Helios, hindi yan isang business deal o isang laro para sa'yo." Inabot niya ang isang dyaryo mula sa mesa at ibinato ito sa dibdib ni Helios. "Tignan mo. Tignan mo ang ginawa mo." Hindi kumibo si Helios. Hinayaan lang niya ang dyaryo na mahulog sa lupa. Tumingin ito sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni siya ang isang bagay na hindi niya inaasahan, pagsisisi. "I'm sorry," sabi nito, ang mga salita ay tila mabigat na lumabas sa bibig nito, na para bang hindi ito sanay sabihin ang mga yon. "Hindi ko intensyon na mangyari ito. I was trying to protect you. From Katrina. Protect me."
Sa ganitong paraan, mapait na tawa ni siya. Hindi ko alam na may kumukuha ng litrato, pag-amin ni Helios. I acted on impulse. I am sorry, siya. For the trouble I've caused you and your family. Ang pagiging sinsero sa boses nito ang nagpahupa ng kaunti sa galit ni siya. Nakita niya ang isang bahagi ni Helios na hindi pa niya nakikita, isang Helios na marunong masaktan at magsisi. Kailangan pa nilang gawin ang huling bahagi ng kampanya, isang photoshoot sa isang beach resort sa Batangas. Labag man sa kanyang kalooban, pumayag si siya. Kailangan niyang tapusin ang kontrata. At pagkatapos nito, hindi na niya kailanman makikita si Helios Vanguardia. Ang resort sa Batangas ay paraisong tingnan. Puting buhangin, asul na tubig, at naglalakihang mga puno ng nyog. Ngunit para kay siya, may isang bagay sa lugar na iyon na nagbigay sa kanya ng hindi maipaliwanag na kaba. Ang amoy ng maalat na hangin, ang tunog ng mga alon, lahat ay tila may dalang isang malungkot na alaala na hindi niya matukoy. Okay ka lang, tanong ni Helios na napansin ang kanyang pagkatulala. Tumango lang si siya, ayaw ipakita ang kanyang kahinaan. Nagsimula ang photoshoot. Ngunit habang tumatagal, lalong bumibigat ang pakiramdam ni siya. Sinubukan niyang umiti para sa kamera, ngunit ang kanyang mga mata ay laging napapatingin sa dagat. Isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan, isang malabong imahe ng isang batang babae na nahihirapang huminga sa ilalim ng tubig. Siya, medyo lumapit ka pa sa tubig, utos ng photographer. Nanginginig ang mga binti, dahan-dahan siyang humakbang. Bawat alon na humahampas sa kanyang paanan ay parang yelo. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Ang kanyang dibdib ay nagsimulang sumikip. Nagpatuloy siya sa paghakbang hanggang sa ang tubig ay nasa kanyang mga tuhod na. At doon, ang malabong imahe ay naging malinaw. Isang tili. Isang paghila pababa. Ang pakiramdam na naubusan ng hangin. Dalawang bata, isang lalaki at isang babae, ang nasa malapit. Gulo. Takot. Hindi sigaw ni siya na paupo sa tubig. Ang takot ay biglang bumalot sa kanya ng buo. Nagsimula siyang magpumiglas na para bang may isang bagay na humihila sa kanya pababa, kahit na mababaw lang ang tubig. Ayoko. Ayoko. Siya. Narinig niya ang sigaw ni Helios. Sa isang iglap, naramdaman niya ang malalakas na braso na pumulupot sa kanya, hinihila siya paatras, palayo sa tubig na tila naging isang halimaw sa kanyang paningin. Inangat siya ni Helios mula sa pagkakaupo, ang mukha nito ay puno ng pag-aalalang hindi pa niya kailanman nakita. Siya, anong nangyayari sa'yo? Look at me, utos nito, hinawakan ang kanyang mukha para iharap sa kanya. Ngunit ang mga mata ni siya ay nakapako pa rin sa dagat, puno ng takot. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. May nalulunod, hirap niyang sabi, ang hininga ay putol-putol. May batang babae at isang lalaki hindi ko makita. Ang mga salita niya ay nagpatigil kay Helios. Ang pag-aalala sa mukha nito ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na nakakakilabot. Pagkabigla. At sakit. Hinila siya ni Helios palayo sa dalampasigan, papalapit sa isang kubo, at ibinalot sa kanya ang isang makapal na tuwalya. Anong nakita mo? Tanong nito, ang boses ay seryoso at mababa. Hindi ko alam, sagot ni siya, niyakap ang sarili. Isang panaginip, isang alaala, hindi ko sigurado. Bata pa ako, may nangyari dito o sa isang lugar na katulad nito. May nalunod. Tumingin si Helios sa malawak na karagatan, at ang kanyang mga mata ay nagdilim. Ang kanyang panga ay nagtiim, at ang kanyang mga kamay ay naikuyom. Ang lamig na madalas makita sa kanyang mga mata ay bumalik, ngunit ngayon, ito ay may halong isang matinding kalungkutan. Para siyang nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Inakala ni siya na sisigawan siya nito, na magagalit ito dahil naantala ang photoshoot. Ngunit hindi. Nanatili itong tahimik sa tabi niya, nakatingin sa dagat, na tila naglalakbay ang isip sa isang malayong lugar at panahon. Nang sa wakas ay bumaling ito sa kanya, ang kanyang mga mata ay tila mas matanda, mas pagod. Umupo ito sa tabi niya, pinanatili ang isang maingat na distansya, ngunit sapat na malapit para maramdaman niya ang presensya nito. Anong pangalan ng kapatid mo? Biglang tanong ni siya, hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob. Ang mga salita ni Katrina ay bumalik sa kanyang isipan. Natigilan si Helios. Ang kanyang katawan ay nanigas. Tumingin ito sa kanya na para bang sinampal siya. Saan mo narinig yan? Kay Katrina, pag-amin ni siya.
Sinabi niya sa akin na may kapatid kang namatay. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon at ang ihip ng hangin. Inakala ni siya na hindi na ito sasagot. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ito, ang boses ay halos isang bulong. Amelia. Ang pangalan niya ay Amelia. At habang nakaupo silang dalawa roon, pinagmamasdan ang paglubog ng araw, naramdaman ni siya ang isang koneksyon kay Helios na mas malalim pa sa anumang halik. Isang koneksyon na isinilang mula sa isang ibinahaging, bagaman hindi pa nauunawaan, na anino ng nakaraan. Nang gabing iyon, bago sila umalis, niyakap ni Helios si siya habang ito ay nanginginig pa rin. At sa kadiliman, habang inaakala nitong tulog na si siya, narinig niya itong bumulong ng isang pangalan na sinabi nito ng may matinding pagsisisi at sakit, isang pangalan na nagpadala ng kilabot sa buong katawan niya. Leah, patawarin mo ako. Leah. Isang pangalan na halos katunog ng sa kanya. Siya. Ang takot na naramdaman niya sa tubig ay walang-wala kumpara sa takot na biglang gumapang sa kanyang puso. Leah. Siya. Leah. Siya. Ang dalawang pangalan ay paulit-ulit na tumatakbo sa isipan ni Alessia na parang isang sirang plaka. Simula nang bumalik sila mula sa Batangas, ang takot na naramdaman niya sa dalampasigan ay napalitan ng isang mas malalim at mas nakakaparalisang pagdududa. Ang pag-aalala ni Helios. Ang biglaang pagbabago ng mood nito nang mabanggit niya ang tungkol sa pagkalunod. Ang bulong nito sa dilim. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang puzzle na ayaw niyang buuin dahil natatakot siya sa kung anong larawan ang mabubuo nito. Pinilit niyang ipagwalang bahala ito. Sinabi niya sa kanyang sarili na nag-o-overthink lang siya. Ngunit ang butil ng pagdududa na itinanim ni Katrina ay nagsimula ng umusbong at mag-ugat sa kanyang puso. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, isang kotseng pamilyar ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Si Katrina Alcaraz. Bumaba ito mula sa kanyang sasakyan, suot ang isang mamahaling damit at madilim na salamin sa mata, dala ang isang aura ng peking simpatsya. Siya, I heard what happened in Batangas, sabi ni Katrina, ang boses ay puno ng pag-aalala. Okay ka na ba? Nag-alala talaga ako nang malaman ko. Walang imik na pinapasok ni siya si Katrina. Wala siyang lakas na makipagtalo. Masyadong mabigat ang kanyang dibdib. Umupo si Katrina sa kanilang maliit na sofa, inilapag ang kanyang mamahaling bag sa tabi. Alam mo, siya, noong una, galit ako sayo. Inggit. Pero ngayon naaawa ako sayo. Hindi ko kailangan ng awa mo, mahinang sagot ni siya. Alam ko, sabi ni Katrina, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan. Para sa sarili mo. Para hindi ka na mas lalong masaktan. May kinuha si Katrina mula sa kanyang bag isang lumang litrato na nakalagay sa isang magandang frame. Inilapag niya ito sa maliit na mesa sa kanilang pagitan. Nakatitig si siya sa litrato. Isang batang Helios, siguro mga 10 taong gulang, na may isang masayang ngiti. Sa tabi niya ay isang batang babae, mas bata ng ilang taon, na may mahabang buhok at mga matang kamukhang-kamukha ni Helios. Niyayakap ni Helios ang batang babae ng mahigpit, puno ng pagmamahal. Ang batang babae ay may bahagyang pagkakahawig sa kanya noong bata pa siya. Siya si Amelia, sabi ni Katrina, ang boses ay malumanay na parang lason. Ang kapatid ni Helios. Ang ganda niya, di ba? Pero ang tawag sa kanya ni Helios ay hindi Amelia. Napatingin si siya kay Katrina, ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng malakas, na parang isang tambol na nagbabadya ng panganib. Ang tawag niya dito ay Leah, patuloy ni Katrina, binibigkas ang bawat pantig ng may diin. Familiar ba, Alessia? Siya. Magkatunog, hindi ba? Ang hangin ay tila nawala sa silid. Si siya ay hindi makahinga. Hindi lang yon, dagdag ni Katrina, na parang isang berdugong naghahanda para sa huling hatol. Tingnan mo ang itsura niyo. Ang mahabang buhok, ang hugis ng mukha. Noong nakita kanya sa van, hindi ikaw ang nakita niya, siya. Nakita niya ang multo ng kapatid niya. Bawat salita ni Katrina ay parang isang patalim na sumasaksak sa puso ni siya. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkadugtong-dugtong sa paraang pinakakinatatakutan niya. Ang biglaang interes ni Helios. Ang pagiging modelo niya. Ang pagiging protective nito. Ang halik. Ang lahat ng ito ay hindi para sa kanya, kundi para sa isang alaala.
Para sa isang pamalit. Hindi. Bulong ni siya na pailing. Hindi totoo yan. Hindi ba? Tanong ni Katrina. Bakit siya biglang nag-alala ng muntik ka ng malunod? Dahil ba sa'yo, o dahil naaalala niya kung paano niya pinabayaan ang kapatid niyang mamatay sa ganoon ding paraan? He's not in love with you, siya. He's obsessed with the ghost. At ginagamit ka lang niya para punan ang pagkukulang niya. Para iligtas ka sa paraang hindi niya nagawang iligtas si Leah. Ang katotohanan, o kung anuman ang ipinipresenta ni Katrina bilang katotohanan, ay masakit. Napakasakit. Para siyang pinagtaksilan sa paraang hindi niya sukat akalain. Ang lahat ng kilig, lahat ng pag-asa, lahat ng namumuong pagtingin niya kay Helios ay naging abo. Tumayo si Katrina. I'm sorry, siya. Pero kailangan mong malaman. Bago pa mahuli ang lahat. You deserve better than to be someone's replacement. Iniwan ni Katrina ang litrato sa mesa at umalis na para bang isang anghel na naghatid ng isang masakit ngunit kinakailangang mensahe. Ngunit ang totoo, isa siyang demonyong nag-iwan ng lason at pagkawasak. Nang gabing iyon, dumating si Helios sa bahay ni siya. May dala itong bulaklak. Sa mga mata nito, may isang bagong liwanag, isang liwanag na hindi pa nakikita ni siya dati. Isang liwanag ng pag-asa. Ngunit para kay siya, huli na ang lahat. Helios, sabi niya, ang boses ay walang buhay, walang emosyon. Siya ay you. Nagsimula si Helios, ngunit natigil ito nang makita ang litrato ni Amelia sa mesa. Ang mukha niya ay biglang namutla. Sagutin mo ako ng totoo, Helios, sabi ni siya, kinuha ang litrato. Ako ba siya? Hindi makasagot si Helios. Ang kanyang mga labi ay bumuka ngunit walang salitang lumabas. Ang gulat, ang sakit ng nakaraan, at ang takot na mabuking ay naghahalo sa kanyang mukha. Ako ba ang pamalit sa kapatid mo? Muling tanong ni siya, ang boses niya ay nagsimulang manginig, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Ang pananahimik ni Helios ang nagsilbing kumpirmasyon. Ang kanyang kawalan ng kakayahang itanggi ito ay ang pinakamatulis na patalim na tumusok sa puso ni siya. Hindi niya kailangang marinig ang salitang. Ang katahimikan nito ay sapat na. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni siya. Ibinalik niya ang litrato sa mesa. Naiintindihan ko na, sabi niya, pinunasan ang kanyang luha. Salamat sa lahat. Sa pera. Sa oportunidad. Pero hanggang dito na lang to. Tumalikod siya, hindi na kayang tingnan pa ang mukha ni Helios. Bawat segundo na nakikita niya ito ay isang paalala na hindi siya ang minahal nito, kundi isang multo. Siya, wait. Tapos na tayo, putol niya, ang boses ay pinal ngunit basag. Lumakad siya papasok sa kanyang kwarto at isinara ang pinto. Iniwan si Helios na nakatayong mag-isa sa kanilang sala, kasama ang mga bulaklak na nagsimula ng malanta, at ang isang multo ng nakaraan na muling bumalik para wasakin ang lahat. Ang pagsara ng pinto ni siya ay parang pagsara ng isang kabaong sa puso ni Helios. Ang salitang, tapos na tayo, ay umalingaw sa kanyang tainga, mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Naiwan siyang nakatayo sa sala ng mga reyes, tanga, bigo, at durog. Hindi niya maintindihan. Paano nalaman ni siya ang tungkol kay Leah? At bakit ngayon? Ngayong handa na siyang aminin sa sarili niya at sa babae na ang nararamdaman niya ay totoo. Na hindi ito tungkol sa nakaraan kundi sa kasalukuyan. Gabi-gabi, binabalikan siya ng mukha ni siya, ang sakit at pagtataksil sa mga mata nito. At sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman muli ni Helios ang pamilyar na bigat ng pagkakasala. Ngunit ngayon, hindi lang ito para kay Leah. Para na rin ito kay siya. Desperado para sa kasagutan, ginawa niya ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Nagmaneho siya papunta sa Batangas, sa luma nilang beach house, ang lugar kung saan nagsimula at nagtapos ang lahat. Ang bahay ay puno ng alikabok at alaala. Bawat sulok ay isang paalala ng masayang pamilya na winasak ng isang trahedya. Pumasok siya sa kwarto ni Amelia. Ang lahat ay naroon pa rin na para bang naghihintay lang ito sa pagbabalik ng kanyang kapatid. Mga manika, mga libro, mga damit. Naglakad siya papunta sa lumang aparador at binuksan ito. Sa ilalim ng mga damit, nandoon pa rin ang isang maliit na bowl na kahoy, ang treasure chest ni Leah. Nanginginig ang mga kamay, binuksan niya ito. Sa loob ay mga seashells, mga makukulay na bato, at mga sulat na isinulat sa sulat kamay ng isang bata. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon.
Isang luma at medyo lukot na litrato. Kinuha niya ito. Hindi ito ang litrato nilang dalawa ni Leah na madalas niyang tingnan. Ito ay isang ibang litrato. Kuha ito ilang araw bago ang aksidente. Nakatayo silang tatlo sa dalampasigan. Siya, si Leah na nakangiti ng malapad, at isang isa pang batang babae, isang batang kapitbahay na kalaro nila noong tag-init na yon. Isang batang babae na may malalaking mata at isang mahiyain na ngiti. Isang batang babae na kamukhang-kamukha ni Alessia Reyes. Ang paghinga ni Helios ay natigil. Ang lahat ay biglang luminaw na parang isang kidlat. Si siya ay hindi isang pamalit. Hindi siya isang multo. Siya ay bahagi ng nakaraan. Isang totoong bahagi ng alaala na iyon, isang bahagi na pinili ng kanyang utak na kalimutan dahil sa tindi ng trauma. Ang batang kalaro ni Leah. Ang isa pang batang babae na muntik ng malunod sa araw na iyon. Diyos ko, bulong niya sa sarili. Kaya pala pamilyar siya. Kaya pala may kakaibang koneksyon. Kasabay nito, sa Maynila, si siya ay naglilinis ng kanyang sariling lumang kahon ng mga alaala, sinusubukang itapon ang lahat ng bagay na magpapaalala sa kanya kay Helios. Ngunit sa ilalim ng mga lumang school projects at mga liham mula sa mga kaibigan, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit at makinis na kabibe na may kakaibang kulay rosas na guhit. Kinuha niya ito. Biglang bumalik ang isang malabong alaala. Isang batang lalaki na umiiyak sa dalampasigan, iniaabot sa kanya ang kabibe. Para hindi mo ako makalimutan, sabi ng batang lalaki. Para sa iyo to, siya. Siya. Tinawag na siya ng batang iyon sa kanyang palayaw. Hindi niya maalala ang mukha nito, ngunit naalala niya ang matinding lungkot sa mga mata nito. Ito ba ang batang lalaki mula sa kanyang sipanaginip? Ang batang sumubok na iligtas sila. Hawak ang bagong tuklas na katotohanan, si Helios ay nagmamadaling bumalik sa Maynila. Hindi niya sasayangin ang isa pang segundo. Kailangan niyang mahanap si siya. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Ngunit ang kanyang assistant ay tumawag, may dalang masamang balita. Sir, nagpatawag po ng emergency press conference si Ma'am Katrina Alcaraz. Ilulunsad niya ang bago niyang koleksyon ngayong gabi. At may pasabog daw po siya tungkol sa Solaravogue. Alam ni Helios kung ano ang ibig sabihin nito. Gagamitin ni Katrina ang eskandalo para sirain siya ng tuluyan. Gabi. Ang venue ng launch ni Katrina ay puno ng mga media. Nagsuot si Helios ng itim na suit, ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Hindi siya pumunta roon para manood. Pumunta siya roon para tapusin ang lahat. Nasa entablado si Katrina, nagpapasalamat sa mga dumalo. Pagkatapos, ang kanyang ngiti ay naging mapanlait. At ngayon, para sa isang espesyal na anunsyo. Marami sa inyo ang nagtatanong tungkol sa biglaang tagumpay ng Solaravogue. Tungkol sa kanilang Cinderella model. Well, narito ako para sabihin sa inyo ang madilim na sikreto sa likod nito. Ang sikreto ba ay tungkol sa kung paano mo nilinlang ang isang inosenteng babae? Isang boses ang pumutol sa kanyang sasabihin. Lahat ng ulo ay lumingon. Si Helios ay nakatayo sa may pasukan, dahan-dahang naglalakad papalapit sa entablado. Nagulat si Katrina, ngunit agad ding nakabawi. Helios! What a surprise! Nandito ka pala para suportahan ako. Nandito ako para itama ang mga kasinungalingan mo, sabi ni Helios, umakyat sa entablado. Hinarap niya si Katrina, ang kanilang mga mata ay naglalaban. Sinabi mo kay siya na pamalit lang siya sa kapatid ko. Hindi ba totoo, mumisi si Katrina? Totoo na kamukha niya si Leah. Totoo na pareho silang muntik ng mamatay sa dagat na yon, sabi ni Helios, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Pero ang hindi mo sinabi sa kanya, Katrina, ay kung sino ang tunay na may kasalanan sa nangyari. Ang ngisi ni Katrina ay nagsimulang maglaho. Ano nung pinagsasabi mo? Naaalala ko na ang lahat, sabi ni Helios, ang kanyang boses ay puno ng galit at sakit. Tatlo kaming bata doon. Ako, si Leah at si siya. At ikaw, Katrina. Nandoon ka rin, mas matanda sa amin, nanonood mula sa malayo. Isang kolektibong hininga ang narinig mula sa mga manonood. Nagsiselos ka, patuloy ni Helios. Nagsiselos ka dahil mas binibigyan ko ng pansin si Leah at ang bago naming kalaro. At dahil sa inggit ng isang bata, gumawa ka ng isang bagay na karumal-dumal. Ikaw ang nag-aya sa kanila na lumangoy sa malalim na parte, kahit alam mong hindi sila gaanong marunong.
Ikaw ang nagtulak kay Leah. Hindi totoo yan, sigaw ni Katrina, ang kanyang mukha ay namumutla na. Aksidente ang lahat. Aksidente ba yon, Katrina? Sigaw pabalik ni Helios. O sinadya mong iwan sila doon? Pinanood mo lang silang malunod. Sinubukan kong iligtas silang dalawa, pero si siya lang ang naabutan ko. Kung hindi dahil sa'yo, buhay pa sana si Leah. Sa sobrang galit at pagkabigla, nawala ang kontrol ni Katrina. Ang kanyang maskara ng pagiging sopistikada ay nabasag. Hindi ako ang nagtulak sa kanya, umamin siya sa isang malakas na sigaw na hindi namamalayang inilalabas ang katotohanang matagal na niyang itinatago. Naiinis lang ako. Inggit na inggit ako sa atensyon na binibigay mo sa pesteng siya na yon noon pa man. Dapat siya na lang ang namatay. Hindi si Leah. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong lugar. Ang bawat kamera, bawat cellphone, bawat recorder ay nakatutok kay Katrina. Ang kanyang huling mga salita, isang pag-amin na puno ng galit at pagsisisi, ay narinig ng lahat. Sa isang sulok ng bulwagan, nakatayo si siya, na dumating doon para harapin si Katrina dala ang kabibing natagpuan niya. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang mga binti ay nanghina, at napasandal siya sa pader. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanya na parang isang malamig na alon. Nakita ni Helios si siya sa gitna ng karamihan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga pulis na papalapit, ng mga nagbubulungang tao, isang tahimik na pag-unawa ang namagitan sa kanila. Ang katotohanan ay lumabas na. Masakit. Magulo. Ngunit sa wakas, malaya. Ang ingay ng press conference ay parang isang malayong ugong na lamang sa pandinig ni siya. Ang tanging malinaw sa kanya ay ang mga mata ni Helios, mga matang nakatitig sa kanya mula sa entablado, puno ng 1,000 emosyon na sa wakas ay naiintindihan na niya. Sakit. Pagsisisi. At pag-asa. Umalis siya bago pa man siya mapansin ng media. Naglakad siya ng walang direksyon, ang isipan ay lumilipad. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya ng buo, ang tawa ng isang batang babae na si Leah, ang mahiyain, ngunit mabait na ngiti ng isang batang Helios, ang takot sa tubig, at ang init ng kamay ng batang lalaki na nagligtas sa kanya. Ang lahat ng galit niya kay Helios ay natunaw, napalitan ng isang malalim na awa at pag-unawa. Pareho silang biktima ng nakaraan, binihag ng isang trahedyang hindi nila kasalanan. Pareho silang nasaktan sa magkaibang paraan. Kinabukasan, may kumatok sa kanyang pinto. Hindi ito malakas o mapilit, kundi isang magalang nakatok. Alam niyang si Helios iyon. Nang buksan niya ang pinto, isang ibang Helios ang tumambad sa kanya. Wala na ang aroganteng siye. Ang nasa harap niya ay isang lalaking pagod, na may mga matang namumugto, ngunit may isang bagong sinseridad sa kanyang tindig. Wala itong dalang bulaklak. Dala lang nito ang kanyang sarili. Siya, sabi nito, ang boses ay bahagyang paos. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi siya nagsalita. Tumango lang siya at binigyan ito ng daan. Ang bawat hakbang papasok sa bahay ni siya ay parang 1,000 milya. Ito ang pinakamahirap na bagay na ginawa niya sa kanyang buhay. Mas mahirap pa kaysa sa pagharap sa mga board members o sa pagharap kay Katrina. Dahil ngayon, ang nakataya ay hindi pera o kumpanya, kundi ang kanyang puso. Umupo sila sa maliit na sala, may 1 metrong distansya sa pagitan nila, ngunit ang katahimikan ay hindi awkward. Ito ay isang katahimikang puno ng mga bagay na kailangang sabihin. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang luma at lukot na litrato, ang litrato nilang tatlo. Inilapag niya ito sa mesa sa pagitan nila. Hindi ka pamalit, siya, sabi niya, sa wakas ay nasabi ang mga salitang dapat ay noon pa niya sinabi. Ikaw ang nawawalang piraso ng alaala. I'm sorry. I'm sorry kung pinaramdam ko sa iyo na ginagamit lang kita. Natakot ako. Natakot akong harapin ang nakaraan, at sa takot na yon, nasaktan kita. Hindi ako humihingi ng tawad dahil minahal kita, pagpapatuloy niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon. Humingi ako ng tawad dahil hinayaan kong hadlangan ng multo ng nakaraan ang pagmamahal na yon. Kinuha ni siya ang litrato. Tinitigan niya ang mga batang mukha roon. Ang luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito luha ng sakit, kundi luha ng paglaya. Inilabas din niya mula sa kanyang bulsa ang maliit na kabibe at ipinatong ito sa tabi ng litrato. Nagkatinginan sila ni Helios. Walang salitang namagitan, ngunit sa isang tinginan lang, nagkaintindihan sila.
Ang bigat na matagal na nilang pinapasan ay sabay na gumaan. Gusto mo bang bumalik doon? Tanong ni Helios, ang boses ay nag-aalinlangan. Sa Batangas. Para tapusin na natin to ng maayos. Tumango si siya. Ang biyahe papuntang Batangas ay tahimik, ngunit komportable. Walang pilitan. Walang pagkukunwari. Pagdating nila sa beach house, hindi na ito mukhang nakakatakot. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga bintana. Ang tunog ng alon ay hindi na isang banta, kundi isang paanyaya. Naglakad sila sa dalampasigan, ang kanilang mga paa ay lumulubog sa puting buhangin. Huminto sila sa mismong lugar kung saan nangyari ang lahat. Dito iyon, bulong ni Helios. Naaalala ko na, sabi naman ni siya. Ang saya-saya natin noon. Sobra, sagot ni Helios, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Si Elia gustong-gusto kanyang kalaro. Tumingin si Helios kay siya. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, walang pag-aalinlangan, walang takot sa germs. Init lang. Connection. Takot ka pa ba sa tubig? Tanong niya. Umiling si siya. Hindi na. Hindi na ngayon. Dahan-dahan, magkahawak kamay, lumakad sila papalapit sa tubig. Bawat hakbang ay isang pagharap sa takot. Bawat hampas ng alon sa kanilang mga paa ay isang paglilinis sa mga sugat ng nakaraan. Huminto sila nang ang tubig ay nasa kanilang mga tuhod na. Hindi na kita bibitawan, sabi ni Helios, hinigpitan ang hawak sa kamay ni siya. Pangako. Tumingala si siya sa kanya, at sa mga mata nito, nakita ni Helios ang hinahanap niya, pagpapatawad, pagtanggap, at isang bagong simula. Bumalik sila sa dalampasigan at umupo sa buhangin, pinanood ang paglubog ng araw. Ang kalangitan ay nagkulay kahel at rosas, isang perpektong tanawin. Hindi na sila ang si at ang estranghero. Sila na si Ellie at si siya. Dalawang kaluluwang sinubok ng tadhana, sinaktan ng nakaraan, ngunit sa huli, pinaghilom ng pag-ibig. Ang tadhana ang nagdala sa kanila sa isa't isa, ngunit ang pag-ibig ang magdidikta ng kanilang kinabukasan. Handa ka na ba para sa simula? Tanong ni Helios, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Isinandal ni siya ang kanyang ulo sa balikat ni Helios, ang kanyang puso ay panatag sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Ngumiti siya. Kasama ka, palagi. At dito nagtatapos ang kwento ni na Helios at Alessia, isang kwento ng tadhanang pinagtagpo at pag-ibig na sinubok ng panahon. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikipaglakbay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Mula sa nakakakabang simula hanggang sa isang mapayapang wakas, naramdaman namin ang inyong presensya at suporta. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naramdaman ko rin ang bawat emosyon na kanilang pinagdaanan, ang bigat ng nakaraan, ang sakit ng pag-aalinlangan, at ang tamis ng pagpapatawad. Ito ay isang paalala na ang bawat isa sa atin ay may daladalang sariling multo at mga sugat na pilit nating itinatago. Ngunit ang kwento ni na Ellie at siya ay nagtuturo sa atin na ang tunay na katapangan ay hindi nasa paglimot, kundi nasa pagharap. At ang tunay na pag-ibig ay hindi lang basta tadhana, ito ay isang desisyon na manatili, umunawa, at maghilom ng magkasama. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, may isang aral na manatili sa inyong mga puso, na lahat tayo ay karapat-dapat sa isang bagong simula. Na ang pagpapatawad, lalo na sa ating mga sarili, ang siyang susi sa tunay na kalayaan. At na ang pag-asa, tulad ng pagsikat ng araw pagkatapos ng isang madilim na gabi, ay laging nariyan, naghihintay. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Hanggang sa ating susunod na kwentuhan. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin at kung ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito. Huwag mag-atubiling i-share ang inyong mga komento.